Hello mga kapatid 'no, meron akong kwento sa inyo about mental health 'no, baka may nais lang makapakinig. Mental health 'no, meron isang very close sa akin na tao na nagkaroon ng severe anxiety and nasa recovering stage siya and, ah, 'pag pinapalakas ko yung loob niya, hindi yun pambobola, hindi lang yun basta motivation, it's actually the truth. So, sabi niya kasi may nakausap siyang lalaki na old school, ang sabi raw sa kanya ay, "Wala yan, mag-exercise ka lang, magpalakas ka lang. Wala namang ang panahon namin wala namang depression na ganyan, wala namang anxiety na ganyan." Ah, Sabi ko sa kanya, "Well, totoo yung sinabi sa'yo ng lalaking yon. The problem is during their time, bigla na lang nagiging taong grasa yung isang matinong tao. Bigla na lang nawawala sa kanya yung mga ari-arian niya. Bigla na lang, di mo alam, patay na pala ang pamilya niya. Bigla na lang siya nagpapatiwakal." Babae man o lalaki, no? Regardless of the gender. Naging mahalagang usapin ang depression, anxiety, and mental health. Because para siyang simptomas na napipigilan mo, nalulunasan mo, bago ka umabot sa puntong magpakamatay ka o mamatay ka sa melancholia or mabaliw ka o saan man siya pwedeng mag-lead. No? So, ang pagkakaroon ng mental health problem is not a sign of weakness. Rather, it is a sign of strength. Bakit ko nasabi yun? Kasi marami kang pinagdaanan kaya ka nagkaganyan. Maraming nakasakit sa'yo na tiniis mo, maraming trauma na hindi natin alam na trauma siya. Kasi hindi naman tayo na-diagnose ng medical professional. Marami tayong phobia na hindi natin alam, phobia pala yun. Pero pinipilit natin gawin just to please our boss o dahil trabaho natin siya or whatever na kailangan o dahil lalaki tayo o dahil babae tayo or whatever reason. Because much is expected from us as individuals. Noong araw, ah, mas konti ang populasyon, walang social media. Ngayon, kailangan mo yung cellphone, kailangan mong makipag-communicate through social media na and internet na halos lahat. Pero yung peace of mind mo and sometimes your privacy, nakokompromiso ng social media because dati ang peer pressure nasa labas lang, nasa school. Ngayon, there is pressure kapag pumasok ka sa iyong sariling silid para magpahinga. May pressure. For example, narinig mo sa magulang mo na, buti pa si ganito, ang layo na narating. Natulungan niya na yung magulang niya. Then ikaw magmumukmuk ka, punta ka sa kwarto. When you open your phone, you will see that certain person na sinasabi ng magulang mo na maganda na yung kalagayan niya, ganda ng mga pinopost niya. And then lalo ka pang maiinggit lalo ka pang maapektuhan. Then it's easy to say na huwag ka maapektuhan, but you will be affected. So, minsan hindi ka na naniniwala sa kanila kasi ang mga mahal natin sa buhay will say everything kind and good kapag ka biglang may pinagdaraanan ka na. Pero hanggat wala kang sakit o hindi ka bumabagsak or something, wala kang medical condition, patuloy kang bibirahin ng mga inaakala nilang motivation, pero ang pagte-take natin na anak minsan is panlalait siya or disappointment ng mga magulang mo na binabaling sa'yo. So, malawak na usapin yung mental health na yan. I am not claiming to be an expert, no? It's just so happened that nakadevelop ako ng empathy. Siguro, no?
all throughout the years na namumuhay ako because I can easily relate to people na may pinagdadaanan kasi somehow, some way, napagdaanan ko rin yung nangyari sa kanila. Somehow, some way, nasaktan din ako. Maybe hindi ganun kabigat. Hindi naman na natin kasi dapat business na mag-compare ng bigat ng pinagdaanan or something. But in a way, you relate to them because of your experiences as a son, as a daughter, or as a boyfriend, or as a husband, or as a wife, or as a child, or as a student, or as an employee, or as a whatever, hindi ba? So, yun lang ang gusto kong iwan sa inyo, that mental health conditions ay hindi dapat kinakahiya. Bagkus, ito ay sign ng mga pinagdaanan. Sign ng sacrifices, sign ng mga bagay na in-endure natin para umabot tayo sa puntong ito ng buhay natin. Ibang tao nga, hindi na umaabot. Diba? Hindi na umaabot, pero tayo umabot. Then, that is a blessing in itself, and yung struggle naman na yan ay pwedeng malunasan through proper support, sana, ng pamilya, sana. And sometimes, yung cause, yung pamilya. Proper support ng mga kaibigan. And just being around people na hihilahin ka pataas. Hindi ka ilulugmok when you're down. So, I think a good family, a good support system is a blessing. Some are blessed to have that, some are blessed. Some medyo challenged. Wala silang ganun. So, message ko lang is be kind and stay strong, no? And bago ko tapusin itong video na to, nakapanood ako ng video ni Iman Shumpert. Ako kung tama yung pronunciation. Siya ay dating NBA player. So, astig siya. Medyo old school mentality. Medyo palaban, malakas ang katawan, no? And sabi niya dati, wala namang depression. Yung kalokohan lang yan. Sabi, nakakabawas sa kamatyohan pagka may depression or anxiety ka or may mental health condition. Parang, ano lang yan, pagbarako ka, walang ganyan. Ganun yung dating niya. Until the time that he got injured at hirap siya maglakad. And doon niya lang na-realize na putya, parang totoo nga yata ang depression. And we can all argue na may mga tao pa rin magsasabi, tayo na, milyonaryo siya nung napilay siya. Ako nga, napilay, wala akong pera eh. Siya, may alalay siya, may katulong siya, may nagsi-cellphone siya, naka-aircon siya. But I mean, yun na nga eh. Sa isang privileged na tao na nakaranas mapilay, hindi makalakad, hindi niya magawa yung nakasanayan niyang pag-exercise, training, pakikipagkapwa-tao, socializing. Sa isang taong ganon, kahit may pera ka pa pala, at nakatira ka sa magandang kwarto, may aalalay sa'yo pag iihi ka o tatae ka, readily accessible ang amenities sa'yo, ang services ng pinakamagagaling na professional, pinakamamahaling mga vitamina. Pero nung napilay ka, still para ka rin napilay na walang pera. You feel the same way. Nakakaramdam ka pa rin ng depression. And doon niya napagtanto na, hindi ko magawa yung gusto ko na mag-basketball at makipagkapwa-tao. I can't even carry my child or do this. Mukhang totoo nga ang depression. So, minsan makaka-relate lang tayo sa mga bagay-bagay kung sa atin nangyari o nakita mo sa mahal mo sa buhay. So, I think, I pray na hindi natin maranasan yun at ng mga mahal natin sa buhay. And I pray na bigyan tayo ng Panginoon ng mata na tignan, makita yung mga may pinagdadaanan and to be kind and more understanding sa kanila. God bless you.